Pag naghanap ako ng isang crypto or stock, pinupunta ko muna sa monthly, hinahanap ko muna yung mga major support. Ang major support dito, either sa 2,000, 1,500, at saka 1,000. Yun ang possible na major support niya. So, nagkakaroon na tayo ng target. Inisip na natin na pwedeng dyan hihinto yung price niya kasi major support. Ngayon, titingnan natin sa price action kung talagang nagre-react yung price sa area na yan. Paano natin titingnan? Pupunta tayo sa daily time frame. Itong area na ito, kita mo, yung 2,000 na price, nagre-react talaga siya. Ayan o. Ayan o. Nag-resist, may resistance. Sa 1,500, tingnan natin. Ito rin, 1,500. Oh. Nag-support, hindi niya tinuloy, bounce. Retracement, bounce, nag-retrace rin siya yan. Ibig sabihin, mayroon talagang pwede na mag-support siya dyan. Magiging major support niya yan. Sa 1,000, kung tutusin, mas mataas pa nga yung buying pressure sa 1,500 kaysa 1,000. Kasi mas marami siyang nag-retrace siya ng mas marami dyan. So, siyempre yun muna nga hanapin natin. Bago natin hahanapin yung mga inverse head and shoulder, double bottom, triple bottom, cup and handle, saucer, or simple consolidation. Tatlong paraan kasi pwede nating i-trade ang head and shoulder katulad ng area na ito kasi may consolidation na dyan, pwede na tayo mag-trade yan dyan. Kasi nakikita na natin yung confirmation dyan is may volume, itong volume na ito. Pero pag nagbili tayo dyan sa area na yan, yung tinatawag lang na test buy. Sinubukan lang nating magbili kung talagang yan na talaga ang bottom niya. Yan ang mga hahanapin natin. Ngayon, siyempre, dito na tayo ngayon. Titingnan na natin dito ngayon. For example, na wala pa itong area na ito. Sabihin natin wala pa yan, yung area na yan. Oh. Diyan pa lang siya. Oh. Diyan pa lang area na yan. Dito pa lang sa area na ito, magkakaroon na tayo ng possible na, 1,500. Mataas yung buying pressure dito, mataas yung volume. Yung mga bumibenta pa sa 1,500, sinasalo ka agad. Siyempre, nakabantay ka na dyan eh. Ito ka nga eh. Position trader ka nga eh. Pwede mo nang markingan ito. Kung tutusin, kung pagbabasihan mo yung doon ka lang sa consolidation, makakabili ka na dito sa area na ito. Bakit? Breakout na eh. Breakout na. Hindi mo pa nakita yung head and shoulder. Itong area na ito. Breakout na siya. Pwede ka nang bumili dyan. Bakit? Unang-una dito nakaposisyon ka na. Halimbawa, dito ka pumisisyon sa sabihin na 1,500. Saan ba nag-breakout siya? Sa 1,673? Tingnan natin kung ilang percent ka na doon. Kasi nakapag-test buy ka na eh. May 12% gain ka na. Nakapag-test buy ka na. Bumili ka dito, sabihin na bili ka dito, consolidation. Dito pa lang, ito ang confirmation. Head and shoulder ang area na ito. Titingin ako ng neckline dito sa 2,000. Kasi may tinatawag dito na co-influence. Kasi yung tinatawag na neckline sa inverse head and shoulder, simple support or resistance lang naman yun. Ibig sabihin, brinik niya yon, may buying pressure. Ganun lang kasimple. Pero kung akong titingin nito, sa 2,000. Kasi major support yung 2,000. Pag brinik niya yan, ibig sabihin, may buying pressure talaga. Confirm yung breakout niya na legit.